Mga kaigsunan, mga kaigalaan, kumusta? Kini nga programa ang kaibulungan nga plano sa Dios mo sulod na usab sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, no? Sulod lamang sa kauras ug tunga. Dili pa kita mo padayon sa atong pagtuon, magagahin sa pag-ampo atong hangyon si Pastor Freddy. Sige, mag-aampo ta. Amahan na mo nga Diyos, naningatak na sa kahaponon, kami magadool sa imong balaan nga presensya, magapaubos kami sa imong kabubuton, willing kami nga magasunod sa imong mga katuyuan sa among mga kinabuhi, kabani kami sa among pagtuon sa imong pulong karon. Naghangyo kami nga ang balaang Espiritu magalihok sa tagsa-tagsa namo ka mga kinabuhi, magatudlo ka namo, magagiya ka namo sa mga butang nga among pagatunan. Tabangi usab ang imong mga alagad, limitado lamang kami. Ang among kaalam, dili gud hingpit, ug busa nagasalig kami nga kanimo. Salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit nga mao'y magapakig-istorya in behalf sa among mga kinabuhi. Ako minatugyan kining tanan, minapasalamatan nga madawat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kay ang pulong sa Dios buhi o nagalihok nga gamanan, labi pang hait ka sa espada nga duhay sulab, o mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan o mga kauyukan, o mutungkad sa mga nahuna o katuyuan sa kasing-kasing. O sa pananaw sa Dios, ulay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa maghatag raw niya kita og husay. Hebrehanon 4:12 ngadto sa 13. Mayong hapon pag-usab mga igsoon. Welcome sa ato ang programa karon, June 15 matarong pastor? June 15. Oh, 15 na. June 15. 2024. So, welcome sa atong programa, no? Ang kahibulungan nga plano sa Dios. Bueno, sa dili pa kita mo adto karon sa ato ang bagong pagtuon, no? Sa mga bersikulo sa gitawag og no fear, no worry, no anxiety. Ako sang hangyon si Pastor Fred, no, sa pag-review kay wala pud ko diadtong niaging Sabado, no, si Pastor Fred ratong duha ka Sabado gyud, no, ang naginusara si Pastor Fred sa program. Pastor Fred, ako yatag sa imo ang pag-review. Yes, atong natun-an sa milabay mga Sabado, pipila ka to ka Sabado, no? Atong natunan ang living grace o bisan man ang kining love and His essence, no? And then sa love and His essence atong nakita din usang atong ginatun-an din ang faithfulness of God, the unfailing love of God. God is faithful o nga wala gid siya nagakulang ng hikanato, matinud-anon gid siya ng hikanato. O diri sa Ephesians 3:19, to know the love of Christ which surpasses knowledge, that we may be filled up with all the fullness of God. Naghisgot gid ni tungod sa gugma sa Dios o gugma ni Kristo Jesus. Nga sa dihang nasabtan na to ang gugma ni Kristo Jesus, morning the love of God, mo resulta usab kini siya sa gitawag reciprocal love na to, nga kini gitawag na to beloved for God. So the love of God mao ang gugma sa Dios nga iyang hatag nganhi kanato, nga bisan man dili kita angayan nga higugmaon, bisan man dili kita angayan nga pagkamatyan dito sa cross, apan nagpakamatay gid siya alang kanato. O busa sa dihang masabtan nato kini siya nga gugma, mo reflect kini nga gugma ngadto na usab sa atong kinabuhi ngadto sa uban. Mao ni gitawag nato reciprocal love. Ang gugma nga atong nadawat kang Kristo
ato usab nga ibalik ngadto sa paghigugma kaniya, no? Nga diin ang atong kinabuhi nagakinabuhi nga nagasunod sa iyang mga mandates, sa iyang mga kabubuton, sa iyang mga katuyuan o bisan man sa iyang kahimayaan. Now, muna tong resulta na diri ang mga bunga sa balangin espiritu, ang gisgutan na sa Galatians 5:22, kining love, joy, peace, patience, kindness, goodness, meekness, long suffering. So, mao kini siya ang magmanifest sa kinabuhi sa mga magtotoo nga nahigugma sa Dios. Kaya kung nahigugma na ta sa Dios, mao naman kana, dili naman kita gusto nga magpakasala. Kung nahigugma na kita sa Dios, gusto naman kita nga magapangalagad kaniya, no? So mo nang gitawag na to reciprocal love. Nagabalos kita sa paghigugma sa Dios bisa to ang nahibaluan nga gugma sa Dios. So ug karon diri na pa sa kining gitawag na to no fear, no worry, and no anxiety, no? Kini siya resulta na sab kini siya sa atong actually resulta gyapon kini siya sa atong personal love for God. May kalabutan gyapon kini siya sa katong gitawag na to reciprocal love. Ang reciprocal love mo tong mihigugma na ta sa Dios. Tungod sa gugma sa Dios nga atong nasabtan. O tungod niya na nagatubo tas paghamtong tungod kay ang paghigugma nato sa Dios may ilhanan sa gitawag na to maturity. Kay personal love for God, the beginning of spiritual adulthood man na siya. Sa dihang gihigugma na nimo ang Dios, nagsugod na ka sa espirituhanong pagtubo. Personal sa gate 5 of the divine spirit. So karon diri na kita sa no fear, no worry, no anxiety. Ang usa ka magtotoo nga ning labang na siya sa personal love for God, mo na nang magtotoo nga dili na siya nagakahadlok sa iyang kinabuhi. Wala na siya kahadlok, wala na siya kabalaka, wala na siya ka-goal sa iyang future. Buti pasabot nakasandig na ang iyang pagtuo ug pagsalig diha sa mahigugmaon nga Dios. Og nagasalig pud gid siya sa iyang mahigugmaon nga Dios tungod kay nahibalo man siya nga ang iyang mahigugmaon nga Dios kuan gyud powerful. Ang iyang mahigugmaon nga Dios immutable. Then ang iyang mahigugmaon nga Dios love. So katong essence of God dili man gito pwede nga supakon niya. Kay Dios man siya ug dili gid siya pwede nga mosupak sa iyang gitawag na to attributes or essence, no? So diri na punta karon sa no fear, no worry, and no anxiety. Sige, Pastor Well, sugod kita sa Acts 13:38 to 39, Pastor Well. Okay. Pasupid. Okay, dili na po kita karon sa pagtuon sa no fear, no worry, no anxiety, no? So sa kini ka realidad, no, sa usa ka magtotoo nga nakapatong na gyud sa gitawag og pagkahamtong pasupid, no? Yes. O nakakat-on na pud siya sa pulong gyud sa Ginoo kay nakabalo siya sa iyang Christian way of life nga once gani nga ang object sa faith nga mao ang Bible nga iyahan ang tun-an na mitabulay siya maayo, no? Yang gituhuan, no? Mao na ni ang mugawas sa iyahang kinabuhi, no? Na di siya magkinabuhi ni fear, worry o anxiety, no? Uyaw bining anxiety kay pag mabot ang usa ka tawo niini nga anxiety, ma-loss of control pasupid. Tinod ka na. Ang iyang emotion mao nay mo blotted out sa doktrina unta nga iyang natun-an nga unta maunta to iyang ma-aplikar, no, sa iyang life situation. So mao ning giingon din sa Acts 13:28-29 Acts 13:38-39
Through him, forgiveness is proclaimed to you, and through him, everyone who believes is freed from all things. No? Mm. So, ang usa ka believer nga kaning sige tawag ng Nagatuo na. naana siya sa punto sa gitawag og Spiritual maturity. spiritual maturity, no? Mm. Kini dili na ni mo guwa sa iya kay kabalo na siya nga sa iyang Kristohano pagkinabuhi wala gyud laing sandigan kundi ang Ginoo ra gyud, Mhm. no? Ang pulong sa Ginoo iya na gyud nga nana ba ready for application na sa iyang matag sitwasyon sa kinabuhi, no? Nya mao na ni siya ang klase nga tao nga kanang bisag unsay maabot sa iyang kinabuhi makaingon na siya nga all things work together for good aning tanan, no? Dili ta ngayon mo mapiktuhan ani, no? Dili ko pa Ped. So, gawas to na siya, no? Sa tanang mga butang, dili na siya ingon nga parehanang magkabalaka pa, dili na siya sa tawag na, magkahadlok, dili na siya magkaluya, tungod kay kuha naman siya, ang iyang kinabuhi na matuto na sa pulong sa Diyos. Oo. O ang iyang pagtuo na nasa pulong sa Diyos, o nagatuo siya nga ang pulong sa Diyos, matuman man yun kay naman din ha ang mga promises, mga principles, Techniques o og doctrine. O tungod kay ang Diyos is immutable, iya man yun nga tumanon ang iyang mga saad. Busa sa iyang kinabuhi, nakasalalay na siya, no? Nakasandig na siya sa grasya sa Dios. diya sa grasya sa Diyos. Now, diri usab sa Colossians 1:23 nagaingon, continue in the faith, firmly established and steadfast, and not move away from the hope of the gospel. So naghisgot usab kini siya nga ang usa ka magtutuo nga nagatubo gyud ngadto sa pagkahamtong, yes, nagapadayon siya sa iyang pagtuo. O nakabarog yun din siya, nakagamot ni siya, o kanunay gini siya nga, makanunayon gini siya nga aktibo o active sa iyang kinabuhi, o nga dili gid siya pwede nga mapahalayo bisan man sa gitawag na to iyahang paglaom diya sa maayong balita. Kanunay gina siya nga may sugon, bisan man sa mga pagsulay siyang kinabuhi, na mga testing, either people testing, dili na siya matandog, either disaster testing, dili na siya matandog, or mga gitawag na to mga testing sa finances, dili gyapon na siya matandog ni ana, no? Tungod kay ang iyang pagtuo nakagamot naman o nakabarog naman diya sa pulong sa Diyos. Diri sa 2 Corinthians 5:1 nagaingon usab, we know that if the earthly tent which is our house is torn down, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. So naghisgot po din itong sa ato ang panglawas. Na kung pananitan ang atong panglawas, kuhao naman, na may mga ibot na ito balatian, wala gihapon tay kabalakan na ini kay naman tay lawas nga iya sa Dios. We have a building from God. Natay tent nga binuhat sa Dios, a house not made with hands, eternal in heaven. So mo ning gisgutan sa 2 Corinthians 5:1 kining gitawag din hig earthly tent. Ang earthly tent mo ning atong lawas, which is our house is torn down. So mo ning lawasan ni mabilin mi gini sa kalibutan. Apan adunay kitay lawas niya sa Dios. Nga dili binuhat sa kamot sa tao, kundi binuhat sa Dios. Yes. O giandam kini niya ngadto kanato sa heaven.
Nga din dito, dili na ta madugta, dili na ta mamatay. Tingala kita niya na, ug unsa ng lawasa na, nga gahi pa na sa bakal, Pastor Rowel, kay di na man gid mamatay, di na magkasakit. No? Ug napoy sumpay aning 2 Corinthians, diri lang gyapon nga chapter, Pastor Ped. Mm. 2 Corinthians 5:8. Nga kung wala daw ta ning lawasa, nakig-uban na ta sa atong buhing Dios. Mo na, no? Yes, Kato eternal gyud to. eternal na. Wala na gyud toy di pareha dari nga kaning lawasa matud pa sa asa makita ning Ibruhanon ba na 4 James 4. James 4:14 James 4. nga mga hanaw ra ta sa magpadayag na ta makadiyot og mga hanaw ra no nani ang kinabuhi di itong may baluan no og sa Psalms 90:10 ang kinabuhi sa tao 70 to 80 ra gyud no Mao gyud. nya dire pasalig sa Ginoo nga didto niya sa langit no Wala na katapusan. aduna na eternal in heaven no wala na gyud tay katapusan dito no. Nindot ka ng James 4:14, Pastor Rowell, especially kung ato gid nang matuhog ka ng James 4:14 kay ang iyang gigamit man gud dinha nga termino is sa Griego is ang ato lang kinabuhi sama lamang sa yamog. Ang uban gi-describe sama sa aso. So, pero sa Griego niya na gitawag ka na siya og atmis, no? ATMIS. Kung ang pulong atmis, gihulagway niya sama sa aso, sama sa yamog, sama sa fume, o kining tulo, kining gitawag na to yamog. Nakita ninyong yamog? Ang yamog, pag magian og adlaw, mawala gina sa Pastor Rowell ba? Oo. Digid siya ka lahutay sa adlaw. Basta moagi gid ang adlaw, mawala gina siya. So, ang atong kinabuhi, mabot mong adlaw nga mawala gid ta, mahanaw gid ta. Yes. Adlaw ra may gihulat na to, no? So, munang yamog. Ang aso pod, gihulagway niya sama sa aso. Nga, makita na to ang aso karon, Pastor Rowell, pero bisan sa na tugtutok sa aso, mawala gid siya sa unahan, no? Mo pag siya disappear. Mulis appear gid siya. Oo. So, bisan pag unsaon na to, mawala gid siya. Ang fume kanang mga masimutan na to, kasimot kita kanang baho karon o humot ba? Nana siya karon pero pagkatawd mawala gid na siya. Oo. So, kining tulog ka mga butang, kining fume, kining vapor, kining smoke, naghulagway ni siya sa the shortness of life. Shortness of life. Namubo lang gid kay ang kinabuhi. O in fact, nayo sa ka-author niya na nga gigamit niya ng kanta nga here today and gone tomorrow. Mo nay nindot nga pagtulunan sa James 4:14. Nga ang atong kinabuhi nakaron pero wala na ni ugma. No? So, kuan jud Pastor Fred, anak kamubo. tungod sa ka-short sa ato ang kinabuhi, di gid usika no. Redeeming the time gid. O, kay mubo man lang atong kinabuhi sa kalibutan. Ngano di man nato sa kalibutan kini siya i-invest. Dapat i-redeem nato kini siya. Gamito nato para sa Ginoo. Now, ang nakanindot lang ni Pastor Rowell, kay yes, sa mubo sa atong kinabuhi, tungod lagi sa kadako sa gugma sa Dios, ang Dios naman sa eternal life. Kita wa man ta, short man atong kinabuhi. Pero sa takna nga kita mituo kang Kristo Jesus, nga atong Ginoo manluluwas, nakashare ta sa eternal life nga iya sa Dios. Oo. So mo nang ang gisgutan niya sa Biblia, nanapod tayo eternal life. Di ba ka malipay ni ana nga imong kinabuhi di ay
extended na sa walay katapusan. Uy, kuha na. Mo tong nakaisulti sa una nga kining kinabuhi na to karon, once nga mamatay na ni, mao na ni ang sinugdan sa kinabuhing walay katapusan. Tama gina sa Pastor Well. Ang death is a golden bridge to eternity. Tama gina sa Pastor Well. Tama gina, no? So muna itong kinabuhin mga kaisonan, reality gina. Mubiya ta sa kalibutan, pero magkinabuhi ta nga walay katapusan dito sa langit. Murag ni transfer man gud ta ba? Murag kung imong tanawon ang kamatayon, murag kag nibiya sa kalibutan ug ngadto sa langit. Ana ra mo nang kahimtang, no? Mo bitaw nang dili kita dapat magkahadlok. No fear, no worry, no anxiety, no? Tama ka na sa Pastor Well. So diri sa Deuteronomy 3:22, mingon siya, do not fear, for the Lord your God fights for you. Kininindot po ni Pastor Well. Ni, mo na yung tong sitwasyon sa mga highlights kanito. Oh, tinod. Namunggoy panahon nga ang atong kinabuhi nga nakita sa Dios nga dili nato kaya. Unya nagkasalig ta sa iyaha. Oh. So mo ning panahon na nga the Lord will fight for us. you. The Lord will fight for you. Ang dili nimo kaya, ang Dios ang makigaway niya na. Para itong mga gubat nila ni Gideon, gubat nila ni Joshua, away ni David, Goliath. Kinsa mo itong pagpakigaway. Bisan si David, ihamang yun itong gidescribe nga, away ni si Ginoo. Dili ni away nako. So nagbadaogon si David. Mao nang gitawag na to, the Lord will fight for you. Basta ikaw lang, nalang ka sa kabubuton sa Diyos. No? Kaya kung wala ka sa kabubuton sa Diyos, disiplinahon gani kahinon sa Diyos ba? Pero kung naka sa kabubuton sa Diyos, yes, pabor ang Diyos nga na kanimo. The Lord will fight for you. So muna nga ang atong kinabuhi, dili ta magkahadlok og murag lisod man siguro ning butangan ni. Pagtanaw di mo lisod ng butangan na isalig sa Dios. Kaya ang Dios ang bahala niya na. Yes. Pero katong mga butang nga kaya nimo mo tong mingon pud ang pulong sa Dios nga the Lord will fight through you. Ikaw na po'y gamiton sa Dios na nga sulbara na, kaya na, 10 problem solving device lang na siya. So may mga situation nga kita ang gamiton sa Dios sa pagsulbad sa atong problema. Apan na doon na yung mga sitwasyon po nga ang Diyos ang musulbad sa atong problema. No? Yes. So, nung duman na to ka na siya. Okay. So, nakikadog ang Pastor Well? Tinood yun na Pastor Fred kay kining mga giants nga gisgutan diri sa Deuteronomy na naon po tayo giants karon sa ato ang sa atong panahon karon atong mga adversities, no? So mo na nga nay panahon nga Ginoo boy mo kitay patubangon sa ato ang mga problema kay para kanang diha gyud masukod ba nga ang ato ang natun-an nga doktrina realidad ba gyud sa atong kinabuhi. Yeah. Usahay man gud og dili ta mo asdang sa ato ang mga pagsulay sa kinabuhi, no? Dili gyud masukod kung unsa gyud ay imong natun-an sa pulong sa Ginoo. So mao na nga gialaw sa Ginoo ang mga pagsulay sa kinabuhi, no? Nga dili siya beyond sa atong capacity, no? Igo-igo ra gyud, no? Ano? Nga nasayod ang Ginoo nga makayanan nato na, ano? Kanang sa 1 Corinthians 10:13, no? Makayanan nato na pinagi siyang grasya, no? So, i-utilize na to ang Word of God, no? Di ta mo react sa sitwasyon, no? Kundi mo respond ta pinagi sa pag gamit sa pulong, no? Kay ang di na to makaya, no? Amo na nagingon sa second stanza sa 1 Corinthians
10:13 nga siya mo andam og lutsanan. Yeah. Nay pamaagi nga magmadaogon gyapon ta bisan man sa mga pagsulay. Yes, diri na usab sa Deuteronomy 23:4, Yes. nagaingon siya diri, do not be afraid or panic Panik. or tremble because of them. For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to save you. So, siya So, lagi makigwa na ni Pasupid. morning the Lord will fight for them, no? So, kinita ng mga bersikulo diri sa Deuteronomy, naghisgot ni may tungod sa ang Diyos ang makigaway, no? Diya po nagaingon po siya no, sa Exodus 14:14. Oh, No? yeah, do not fear gyapon, mo gyapon na yang istorya. Do not be afraid, no? Do not be afraid, no? Kay ipakita niya ang iyang deliverance. So daghang mga bersikulo nga timanan nato mga kaigsunan nga sa ato ang kaugalingong kusog, murag surrender ta di nato kaya. Yes. Pero diha sa atong pagtuo, pagsalig sa Dios, ang Dios ang magatrabaho niya na. Mao nang gitawag nato the Lord will fight for you. Yes. Iba niya nga kani among gipangbasa ni Pastor Pedro, si matingala mo ba nga sa man nang gipangbasa nila mga bersikulo ra man na tanan. Yes. Mao ni mga bersikulo sa no fear, no worry, no anxiety, no? Kay iman ang ato ang mga pagtuon sa pila na ka nagbulan na ba ni Pastor Pedro ining libro ha? Sobra na. Ang atong gitun-an mao ang Bible promises and principles, no? Mao na tong gitun-an nga mao na tong manggi-series sa pagtuon, no? Bible promises and principles, no? So kining among atong gitun-an karon nga kahaponon mao ni ang mga bersikulo sa no fear, no worry, no anxiety, no? So alang sa mga kasi tingala mo ba nga puro man na bersikulo ilang ginabasa, no? Yes, puro gini siya mga bersikulo, no? So kini nagahisgot ni siya sa atong Christian life yun, no? Nga dili gud ta magkabalaka kay ang fear ba Pasupid no is a part of mental complex of sin. Yeah, sala gina siya. Sala sa una-una, no? Pati ning worry, Worry. pati ning anxiety. Anxiety, no? So mura tag nagpakasala kung nagkahadlok ta. Moingon mo nga pastor, di na day mo mahadlok. Mahadlok pud good, no? Nay mga panahon nga mahadlok puta kanang angayan puta nga mahadlok pero namon tay Ginoo paghangad nato niya na namon tay gamahanan nga Dios. So wala lagpot po natong kahadlok. Mas mopalabaw po ang ato ang nasabtan sa pulong sa Dios. Nga gamahanan man day ang Dios so nganong magkahadlok man ta niini. Pareha niya na nga atong nakita karon ang duha ka mga dagkong nasod nagpaduulay na sa ilahang mga nuclear weapon sa ilahang mga nasod. No, ang Russia bit-bit na silang nuclear weapons. Nagpaduol na sila dito sa Utah sa Amerika. Dito na nila gidak sa Cuba. Nga din connected lang with land bridges para sa Amerika. Yang Amerika po drone, pati mo nag-armas, na sa nito, nagpatuyok na sa Russia. O, ang China, ipatuyukan na po ang China. Karon, ang utana ta sa atong kaugalingon, ang ngayon na batang magkahadlok na ini, kay maglabok-labok na sila. Kapikuan ng kalibutan Wa dyan. mangita kebalog, asa na manugpa, basig manugpa ba na sa tong ulo, no? So, magkahadlok ba ta? Now, mo na ng panahon na nga atong pagtuo, atong yung ipabarog diya sa saad sa Dios. Kung kabubuton man gyud sa Dios nga mawala ta nining kalibutan na kana ang iyang purpose kay kuhaon na ta niya o papuyo na ta niya sa langit. Pero kung dili pa gyud kabubuton sa Dios, dili gina manugpa sa atuang sa atong duol. Napag yung ikuan, divine intervention. May divine intervention, no? In fact, diri sa unahan siguro na igisgutan po diri nga mga wall of fire, no? Oh.
So, yun na lang na. So, di ta dapat magkinabuhi gyud sa kadlok, sa kaguol, sa kabalaka. Kay naman lagi ang Dios ato ang kinabuhi. Yes. Ang Diyos man ang mutabang na to. The Lord will fight for us and the Lord will fight through us. No? Pwede po tang gamiton sa Ginoo nga pwede tang magmadaogon sa atong Christian way of life. Ay, by the way, Pastor Well, no? Asa may mas nindot niya na, Pastor Well, kanang the Lord will fight for you or the Lord will fight through you? True you. Oh, nindot Kay ng through you. Mahimo jud kang evidence diya sa Ginoo ba nga ang pinagi sa iyang pulong nakakuanta gyud na nakasugakod ka sa atong mga pagsulay, no? Tama, Sa tama atong gyud. sa application sa Word of God. Oh, mas nindot ang the Lord will fight through you kay nagpasabot nga Ikaw lang gyud gipaasdang sa Ginoo ba? ikaw ang nagmadaugon. Mhm. Yan ang guna equivalent ganti, Pastor Well. Yes. Kaya the Lord will fight for you. Pero kanang the Lord will fight for you, wa man kay gihimo niya na. Nagpasalipod ra man ka. O, igura man kang nagsalig sa iya ha. Adi, wala na labot sa equivalent nga ganti. Katod yung katong nagmadaugon ka tungod kay ikaw ang nagsulbad sa imong problema. So, mas nindot mga sa iyang kaigsunan, mas nindot mga kaigsunan nga nagmadaugon ka tungod sa imong espirituhanong pagtubo. Dili itong nagmadaugon ka kay na ang Diyos naguban sa imo, nagbantay sa imo, nagcover sa imo, wall of fire nimo. Tama mo gina siya, mo gina wall of fire mo gina to ng Ginoo. Pero ang pinakanindot kanang natay mga pagsulay nga kahibalo ta mo sulbad. Gidaog na to, pinagi sa pag-aplikar siyang pulong. Amen. Mao na siya. So mas nindot ng the Lord will fight through you. Pero mo pastor, mas nindot ng duha ha. Tinuod nindot po ng duha oy. Nindot ng duha. Ang ato lang din ha nga ato lang gihatagan og concern ang ato ang Christian way of life ug ang atong ganti sa eternity. Nga nay value ang katong the Lord will fight through you. So daghan man ning mga bersikuluhan kining sa Deuteronomy 31:6 nagaingon, be strong and courageous, do not fear or be afraid of them, for the Lord your God is the one who goes with you. He will not fail you or forsake you. Grabe yung mga saad sa Ginoo, no? Pitinighan na yung saad, Pastor Owen. Indot kay ni ang mga bersikulo bitaw sa ato ang Christian life, no? Nagtuo ka ba nga naginusara naman ko niining ako ang mga pagsulay karon, no? Pero dili diay kay itong gibasa ni Pastor Ped, no, sa Deuteronomy 31:6, no? He will not fail you or forsake you. Amen. Sabi ng apasalig ba? Usahay, di lang ta ka ba, makalimot lang ta ba sa pag kanang basa sa pulong sa Ginoo bitaw, no? Ma-remind ta sa pulong sa Ginoo kay naunhan naman gud sa atong fear of worry. Oo. Tinod ka na. Yeah, antod nga moabot ka sa anxiety, no? Pag no severe na gyud na, no? Kung moabot ka sa anxiety kay malus of control na magud ka, no? Kalimot na ka nga, di pulong sa Ginoo dayon ta, no? So, nahitabo bitaw atong panahon sa COVID, Pastor Rowell, nga ang uban mangambak na sa bintana, kay gikulong na sila, nya wala sa kasabot silang kinabuhi. Anxiety man ang inanagod, Pastor Rowell. oo. Ang parehatong nagsakay sa kuha, kay sa una nag-drive man kong taxi, nya nisigilig siya istorya, unsa naman ni nahitabo sa atong kinabuhi, Sir Roy. Naglibog na siya siyang kinabuhi. Kung nasa siya sa balay, gusto siyang mugawas. Mato, nag-istorya siya sa kuha, gusto siyang mugawas. Pero naana po siya sa gawas, gusto na po siyang muli. Makalibog ba, no? So, kana siya, anxiety mo guna, nagsubra ang imuhang, nagmix ang imuhang kahadlok o ang imuhang pangandoy. Gusto kang mulingaw-lingaw sa gawas, gusto kang mugawas. Pag napog ka sa gawas,
nagkahandlok po ka basig matakdan kag COVID, mo nang gusto na po ka muuli. Hadlok na ka. So, wa magkadimao ang gitawag na to plastada sa imong huna-huna. Mm. So, anxiety na siya. So, lisod ng kaimtangan na kung maabutan niya na. Dili ta makadawat o kung sa mitabo sa atong kinabuhi, delikado na siya. So muna, dapat makabarog yun ta, makabalo ta mo dawat o bisag kung sa may mitabo sa atong kinabuhi. Kaya kung makadawat na ta, simple na lang kay Pastor Well. Yes. Bisan pag mamatay ta, muyo naman ta nga, okay ra ni. At tukos Ginoo ini. Di wala, anxiety. No? Naitabo po na sa isa sa membro sa Panabo kay kanang ang fear yun niya o naabot po siya sa point sa anxiety yun kay kanang matog siya pasupid nga hadlok siya nga di siya kamata na. No? Wala nga di na lang siya matog. Kay mahadlok siya nga di na kamata ba kay mura do siya urumon. Basig kuromon, no? So mao na nga nasabtan niya ang gitawag og kinabuhing dayon og kanang eternal security. Dito nakapaway na siya pasupid kay ningon siya nga itugyan na nako sa Ginoo pastor pagtulog nako. Tama gid na. Og makamata pa ba ko ugma og dili. Basta kay kabalo man ko asa man ko padulog. Amen. No? So mao toy nakahatag ka nako og kanang wala na kagkabalaka. Tama na. Wala ko nagwori kay katong wala niya nasabtan ang iyahang eternal security. Hadlok yun siya pasapit. No? Di na lang matulog kay basig kuromon. Hadlok siya ba? Sige, hindi na kamata. Tinuod na. Delikado ang anxiety pero mo lagi na kung makakaton ka sa pulong sa Dios, lagpot gid ang anxiety na ba? Oo. Muna nga ang kuan jud ang kagawasan jud sa pulong sa Ginoo. Nara gid sa pulong sa Dios. Makadawat ka naman god. Once nga makadawat na gani ka, nakakaton na ka kanang nakakatuna ka o usawang pagdawat sa bisan unsang butang, bisan sa kalisod, kabalo na kamo dawat. Kung pananitan mo adto kita sa kalisod, kabalo ta mo dawat. Mo na ni Apostle Paul sa Philippians 4, no? 11 to 13. Kung maabot man ang mga kagutom, kadawat ka. Maabot ang mga persecution, makadawat ka. Oo. Mao man ang pinaka-importante. Maabot ang balatian, kadawat ka. So, di ka magka-anxiety kay madawat man nimo. Madawat nimo, ika Lord. Imo man ni gialaw, ikaw ra po'y bahala sa ulbad dinhi. Tama na siya, no? So, kanang acceptance, pagka gwapo kayo ka nga doktrina ng acceptance, kanang dapat masabtan nimo nga accepted na ka sa Dios. Dapat masabtan nimo ang imong kaugalingon nga accepted na nimo imong kaugalingon nga imong kaugalingon na gyud limitation na panahon nga mapakyas gyud pero makadawat ka sa imong kaugalingon kanang masabtan nimo nga makadawat ka sa ubang mga tao bisag ang mga tao na failure sa imuha makadawat ka sa ilaha o ang pinakalabaw sa tanan kanang makadawat ka bisan sa mga pagsulay sa imong kinabuhi. So, doktrina na sa acceptance ha. Nga dapat masabtan na ito ng doctrine of acceptance. Una, we are accepted by God. O wala na tayo dapat kahadlukan kaya gidawat na ta sa Dios sa dihang mituota kang Kristo Jesus. Accepted na ta sa Dios. Nano na to ang mga espirituhanong mga panalangin. Ikaduha, kining pag-accept na to sa atong kaugalingon, naman tayo mga failures, pero dili ta mo hilak og taman sa atong mga failures. Kabalutan mo bangon dayon. Kabalutan mo barog. Kabalutan mo tindog. Kay makadawat man tas tong kaugalingon. Nakatulo ka ng makadawat ka sa uban. Bisag ang uban magtanaw ka nagpakasala din ha. Dili ka manaway, dili ka manghilabot, dili ka magiging legalistic. Kay sa imo ha, maka-accept ka sila. Sila man ay ikuan, sila manubag na sa Ginoo. Kung mahilabot po sila sa imo ha, maka-accept po ka. Kadawat po ka.
O labaw sa tanan kining acceptance sa gitawag nato mga pagsulay sa atong kinabuhi. Sa kagutom, sa kakapoy, sa kahago, kining mga lagad sa Ginoo, Pastor Well, nagin na siya, no? Especially natin mga missions, no? O sa mga dili gyud espirituhanon kapugyan gyud. Oh, maulanan ka, mainitan ka. Kana bitawng gikan kas panabo Pastor Well no nya pagkahuman sakay na pug kag motor kay Bible study Lain na po buluhaton dito o lain ang buluhaton. Nya, Say, kana ba yung mga orasa lami kay katog. dami na ikatulog. Nya kaya magtanaw kung brindo nga mo pay pagkahumag simba dinhi. Dagan na po init pa kayo alas 12 alauna, dagan na po padulong Santo Tomas. Di na basta-basta murag kung imo nang tanawon nga tawhanon Pastor Well, human viewpoint ka na, surrender ka na ba? Oh, tinuod yun. Wala kay dili ka motivated as Ginoo. Surrender ka gyud. Anyo ka. Kapuyan jud ka. Kuya ni ka. Oh. Nya gasto pa. Mhm. Pero kung nasabtan nimo ang plano sa Dios, para sa mo opportunity na. Opportunity gyud. Init kayo. Sige lang Ginoo. Ikaw na bahala. Padungan ko nimo panganod abot sa Santo Tomas di nindot kayo. Pero kung wala po panganod, okay ra pod. Nya kung di nimo paulanan, okay kayo makabot ko sa Santo Tomas. Kung paulanan po ko nimo, okay ra pod kayo. Anang kinabuhi no? Nindot kayo ng kinabuhi. Makasabot ka sa pagdawat sa bisan mag-unsa mahitabo sa atong kinabuhi. Ang kanamang noong Kristohanon nga nakasabot na gyud siya kung kinsa siya diya kang Kristo o nagtubo na gyud siya, mahimo man gyud siyang doer of the plan, no? Nga di na siya makontento og maglingkod na lang kundi magapamuhat na siya sa bulaton sa Ginoo kung unsa ipabuhat sa Ginoo siyang kinabuhi. Mo participar gid O, siya, yes, mo participate gid siya, no? mo contribute gid siya, mga lagad gid siya. Mo na gitawag na to reciprocal love Pastor Well. Na tungod sa iyang nasabtan nga gugma sa Dios. Ang balos pud niya is gugma nga to sa Dios. Nga bisan magantos siya, bisan magsakripisyo siya, bisan maggastos siya, tungod sa iyang paghigugma sa Dios. Iya pug yung buhaton ang iyang buluhaton alang sa kahimayan sa tumbuhi nga Dios. Pero katong wala gyud nakasabot iya sa Ginoo, wala pa na siya desire gyud, no? Nga magapamuhat, no? Kaya alang niya, walang iya is to warm the chair, simbalan, wala involvement sa bulaton sa Ginoo. Mao gyud, no? So, nanata sa dinata sa Dito sa Deuteronomy 31:8. 31:8 na. So nag-ingon diri, the Lord is the one who goes ahead of you. Nala po diri Pastor Well. The one who goes ahead of you. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. Do not fear or be dismayed. Actually, mo mong guding panahon nagot itong mga biyahe nila ni Moses ba nga si Joshua encourage gid ni Moses, no? Yes. Di ka dapat magkahadlok kay ang Dios mag-uban gid nimo, mag-una nimo, magtabang nimo, will fight for you ana. So morning mga panahon nga nagpadulong sila ngadto sa land of promise. O morning panahon nga si Joshua hapit na mo puli sa authority nga gihatag sa Dios, delegated authority nga kang Moses. O katong nakita din nga morning mga pulong nga ang ginabalik-balik gyud og sulti ni Moses to impart ngadto kay Joshua og unsa gyud ang dapat nga masabtan niya sa dihang siya na ang mupuli isip leader sa mga Israelites. So mo ni mapulunga hantod nga nahuman kining Deuteronomy og atong nakita
Mao na tong panahon na nga nimpuli na po si Joshua as successor ni Moses. Moses. Mm. Mm. So nindot kayo nga mga word, no? Do not be afraid or panic or tremble because of them, for the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to save you. And then Deuteronomy 31:6, be strong and courageous. Do not fear or be afraid of them, for the Lord your God is the one who goes with you. He will not fail you, nor will he forsake you. Then Deuteronomy 31:8, the Lord is the one who goes ahead of you. He will be with you. He will not leave you, nor forsake you. Do not fear or be dismayed. Pagkanindot, no? O sa atong kinabuhi lagi, kung masabtan na ginato, kung sa kagamahanan ng atong buhi ng Diyos, huwag ito dapat kahandukan, Pastor Roy, kay Lagyad kay kabalo man jud ka nga once nga naadyo ka dias Ginoo, ang Ginoo gyud mag-una sa imuhang dalanon gyud, no? Mao po ni sa Christian way of life, no? Basta naalanta sa iyang plano, sa iyang protocol, mo na nga ang balang Espiritu Santo makagiya gyud sa ato o siya atong guide and mentor gyud, no? Nga magkinabuhi ta nga wa gisipyat. Ay nga naman naman ta sa iyang plano o once nga na siyang plano, musabay lang ta sa iyang kabubuton. tama gina. Way sipyat diha. Way sipyat gida. So mo po nang giingon sa Ecclesiastes 12:13, Pastor Roy, tama ginan giingon na musabay lang ta. Let us hear the conclusion of the whole matter. Respect God. Ang pagrespeto sa Dios, buti sa bot, muna ang pagsunod sa iyang kabubuton. Respect God and keep His mandates. Muna, no? Kanang igo rin kita nga musunod kung sa may kabubuton sa Diyos sa atong kinabuhi. For this is the whole duty of man. Muna nga atong budaton, muna atong duty. Ang pagrespeto sa Diyos, buti sa bot, pagbuhat sa kabubuton sa Diyos, and then pagsunod sa iyang mga kasuguan. And then sa Hebrews 10:23, nagaingon, let us hold fast to our faith without wavering, for he who promised is faithful. Now, pagkanindot nga bersikulo, Hebrews 10:23, no? Let us hold fast to our faith. Why? No? Because he who promised is faithful. Nindot ka na siya, kaya ang nagsaad sa tuwa, matinumanon yun. One of his essence is immutability. Di yun siya pwede mausab sa iyang mga saad. Di siya mo bago gyud. So, pagkanindot sa mga pulong sa Diyos. No? And then, pag-abot sa Hebrews 11:1, i-explain niya diri ang faith. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pagtuo daw is the substance of things hoped for. Morning unod. Uno, ang pagtuo, morning gitawag na to, unod sa mga butang na imong gilauman. Ngayon na kahit pagtuo, na kahit gilauman. Tunan. And then the evidence of things not seen. Morning, ebidensya sa mga butang na wala pa nimo makita. Pero imo nang gituuhan. Pagkanindot sa pagtuo, no? Mo na ang faith rest. Faith rest. Faith rest drill. Pagsalig nga adunay kapahulayan. Makapahulay ka gyud Kaya naman, nagtuo ba jud ka nga Ginoo ray sulbad ning tanan. So mo relax ka. Relax ka. Dili ka mahadlok, makabalak ka og ma-anxiety. Kaya kasandig naman kasi ang grasya. Wala pa nimo makita ang sa kabutang, pero kaya nagsalig ka sa Dios, samara nga nakaplagan na nimo ang sa kabutang. Wa pa nimo nakita ang saunahan, pero tungod kay nagalaom ka sa pulong sa Dios, o nahibalo ka nga ang Dios dili mo pakya sa iyong pulong,
murag para sa imuha tailor made na ang imong problema, no? Nanay kasulbaran. Ang question na lang ikaw, no? Yeah. Yun sa nimo pag response, no? Ang imong life situation. No? Kung mo react ka, the more ginoon nga magka-intense imong problema. O mo response ka, pinagi sa pag-utilize yung pulong, nasolba na yung ginawa na, no? Tinood yun. Buhatan naman na kuhan sa Ginoo tubag in eternity past. No? Ato na lang giunsa gyud nato na pag-deal niya anong atong life situation. Ang ato lang yung kinabuhi, Pastor Well, kung nagsunod lang yun sa kabubuton sa Diyos, wa mo gid dapat Wa may labad yun. Huwag ilabad ba, no? Okay. Ang gihulat lamang gud sa Ginoo ang imuhang pagpili ba, no? Nga naa ka sa negative side or positive side. Yeah, tunod ka na. Isa, Ang labad lang yun sa kinabuhi, Pastor Well, kanang motipasta ba? kanang reaction yun sa sitwasyon. Basta dili gayet na musunod sa kabubuton sa Dios, nagi diha ang labad. Kanang negative gani atong reaction, nagi diha ang labad. Pero kung positive ang atong reaction sa tanan, tanang mga nagapanghitabo sa atong kinabuhi, bisan man sa mga persecutions, problema, disaster, mga pain. So, bisan man nini mo butangan ni kung positive ta, wa man gyud, naman gyud ang Ginoo. Dugay naman tas pagpangalagad sa Ginoo, Pastor Ruel, kay ako gikan pa sa 1982 pagkaluwas nako, wa man gyud ko nagundang sa pagpangalagad sa Ginoo, no? Sa grasya sa Dios lang gina, no? 1982 niya karon 2024 na. So bali 42 Wala, pila ka dekada na. upat ka dekada na. 42 years in the ministry. Ug ang akong nakita, mas damor man hinuon nga mihayag ang saunahan nga nagkadugay. Mas nindako ang kahayag sa unahan sa dihang nagkadugay ang akong pagpangalagad sa Ginoo. Tama ginang kanta, Pastor Well, nga, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, the more that He grows. So, usa ka testimony gini nga tinuod nga nagapanghitabo sa akong kinabuhi. Yes, dili man ta perfect na may mga panahon nga magiging failure ta. Apan sa dayang nibalik ka sa Ginoo, wala gyud dawat kita dayon, accepted dayon ta, giyatiman dayon ta niya, gitabangan dayon ta niya, gisaninaan dayon ta niya, gitagan dayon ta niya daghang mga opportunity. So every time nga magkamali ta kay napumunta sa kalibutan, balik lang kita sa Dios. Rebound lang yun. Ayaw ginagkalinti ang 1 John 1:9. Mao ginay pinaka-importante sa atong Christian way of life. Kaya di man po kumutuo ng murag di na ta makasala, no? Yes, mas limited ang sala nga atong mabuhat sa diyang nagatubo ta nga sa pagkahamtong. Pero dili po na siya tinuod nga di na kita makasala. Ambot lang sa inyo din ha, basig na nagay usa nga di na gid makasala siguro, no? Pero ako nagatuo ko sa atong pagtulunan nga ang Dios naghatag kanato og 1 John 1:9 in kasog madisgrasya o madakinas ta ang si tawagan na Pastor Ruel, malipat ta, makabalik ta sa pagkasala. Ano na siya? Una ang means nga gi-provide sa Ginoo daan, no? Nga kabalo gid siya nga kita makagawas dito sa iyang plano. Naman yun, no? Mao na yung provision nga makabalik ka sa iyang plano. Sa siyang kabubuton, no? Naibalo mong gud si Pastor Ruel, no, nga napatay old signature. Yes. So, sige pa maglihok ang old signature na to sa tong lawas. Pero nakanindot niya na dili na kayo siya nakalihok sa dihang nagatubo sa pagkahamtong. Una nga kung makagawas ka, balik dayon kay nay doktrina na giingon nga
Pag once na ka na nakasagawas, remember, ang bad decision, limit options. No? Sana, bantayan na na. Kung kita, recover kita dayon. Recover na yun. Now, dito karon sa Hebrews 13:5. Actually, ang 13:5 taas-taas ni, pero ang gisulat din ang katong sa second portion lang. Pero sa kuan gini, ang tanan gini ni let your life free from the love of money. Munang-una, no? Oo. And then, ang humpay niya na nagayon, I will never leave you, nor will I forsake you. Muna saan, no? So, kung gamito na to itong unang statement ni bot niya yung pasabot nga, ayaw katagi kayo pagtagad ang paghigugma sa lapi. Ay kayo pagtagad ang paghigugma sa kwarta. Kay, mabitaw ko, ako may tagiyas na ng kwarta sa mga bulawan, sa mga tanang butang sa kalibutan. Unahan ko. I will never leave you, nor will I forsake you. Unahon ko nimo, wala gini problema ng mga kwarta nimo gikinahanglan. Wala na. Pero kung unahon nimo ang kwarta, Nya ko ra ba'y tuburan sa ako kwarta. itubaran sa kwarta, sirad-an ako ang grease pipe. Wala na mo tulo dihang ang kwarta sa imuhang kinabuhi. Tingala na ka nga bisag kung saan nimo paningkamot, wala na mo abot. Pero ang usa ka tawo nga wala maningkamot, tuwahin noon nagtulo-tulo. Tagbawg salo sa mga panalangin sa Dios. So mo ning gisgutan sa Hebrews 13:5. Let your life free from the love of money. Kinahanglan makalingkawas na niya nga dili kwarta. Dili ang kwarta ang purpose kalibutan. Una may mabot nga kwarta, panalangin na, bonus na siya. Gamitan na para sa kimayan sa Ginoo. Then mean siya, for I will never leave you. Kanindot niya ng Sara Pastoral, no? I will never leave you, nor will I forsake you. Dili ta kabiyaan, dili ta ka pasagdan. Now, kanang duha ka word, dili ta ka biyaan. Sa ito pa nasa sa imong kanunay. Dili ta ka pasagdan. Sabot sa imong tanang panginahanglanon. Mag-provide ko. So, duha ka butang ang imong masabtan din sa Hebrews 13:5. Ang Diyos mag-uban kanunay kanimo, magbantay kanimo. Ang ikaduha, ang Diyos mag-provide tanan sa imong mga panginahanglanon. So, munang sa Hebrews 13:5. Pastor Robert, basi na kay kadugang diha. Mao na nga protocol gina, no? Nga prinsipyo gina nga unahon sa ginato siya kay kanang gingon sa Philippians 4:19 nga, and my God shall supply all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Naman na siya kanang gitawag o mechanics, no? So, unahon na to ang Ginoo. Kanang ingon diya sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So, una, no? Unahon sa nato ang Ginoo kay kanang mga dayan-dayan sa kalibutan. Iyara nang i-provide kanimo, no, sa insaktong panahon. Naagid siya, Pastor Robert. Sigurado kita niya na. Kanang wants nimo, mahimo ra ng need later. Kung mahimo na ng need, amo na ng Philippians 4:19. And God will supply all your need according to His riches and glory. Now, karon siguro, once pa ni muna kay nagapangandoy pa ka ng butangan na. Pero ang Diyos nagatanaw sa imuha, nining mga panahon na mahimo na mong need. So iyan ang i-supply ang imong need. Kung matingala na ka nga dili man smooth sailing man, no? Tingala ka nga wa man ko nag-strive hard nini pero naman may panalangin iabot man, no? So tama lang yung ni Pastor Robel.
kanang Philippians 4:19, Matthew 6:33. Pero nagdiman lagi na siya Pastor Ruel og maturity gyud kay dili man gud nimo kay na matagamtaman kung wala jud ka mo abot nito sa especially sa gitawag nato occupation with Christ. Pag-abot nimo sa occupation with Christ, mo na nang moingon na jud ka nga, ang Dios ra gyud ang supply sa akong panginahanglanon. Unahon gid nako pagpangita ang gingharian sa Dios. Ang tanan ako lang yun itugyan nga to kaniya, trust in the Lord with all your heart. Naghulagway man gud na siya sa taas kay nga level sa gitawag na to espirituhanon nga kahimtang. Nga once nga moabot na kaniya na, yes, wala na yung mga doubts diya sa imuhang likod, sa imuhang sa tawagan ni gani Derewel? Likod sa tong ulo. Wala ni Likod sa tong ulo, back of your head. wala na kay mga pagduha-duha palina. Ay mo ha ang pagtuog pagsalig na sa Dios. Yes. Now diri sa Isaiah 41:10, dagan ta Pastor Ruel no? Hinahinat ang dagan. Diri po sa Isaiah 41:10, do not fear, for I am with you. Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Murag gibalik gyapon ang sakatong sa Deuteronomy kung inyong pagkatanaw no. Yes. Nalagi dugang diri nga do not anxiously look about you. Ay tanawa imong kaugalingon kay usahay sobra na tong pagtanaw sa atong kaugalingon, sobra na tong pagtagad sa atong kaugalingon. Mag self-pity naman nung tapos na magsige tagtanaw sa atong kaugalingon Murag ato nang ikumpara ang atong kaugalingon ngadto sa uban. Hinumdum ko atong milabayng ang Sabato. Martes man siguro to Pastor Ruel. Samtang nagpa-change oil ko diha sa dipo sa atbang sa kuwa. Karon giingnan man ko nga sir, pwede ka dito maglingkod sir. Lingkod na ko, guting kapuha po ito ilang lingkuranan. Gipatubang ko dako kay TV Pastor Ruel, hapit siguro siguro di pud mapareha na kadako basta dako gyud. Dako kay TV. Samtang nagtanaw kog TV, nakita na ko tong gipangpasalida dito. Ambot sigurado jud ko nga tagalain man itong nasod ba. Perting dagko ang mga balay Pastor Ruel, ang ilang balay tag 6,000 square meters, almost 1 hectare ba? Kung 1 hectare, katunga ang gibalay ba? Dako jud. Hindi kuha. Niya, dagko kayo mga rooms, unya, daghan kayo mga CR, mga terrace, mga unsa pa datanan, nato ng mga facilities. Unya, puros ng katubang sa dagat, tuwil nga piting kapuhang dagat. Siguro, kwanto, ng gamay nga island bag, gamay pa na, siguro, gamay pa niya ng Samal o siguro ang Samal siguro katong islahato kuan pa siguro kanapuluon pa siguro basta gamay lang tanaw niyo ang mga balay murag mga siguro mga napulo lang kabuk ang balay sa isla murag pamilya ra siguro to sa Pastor Ruel ba niya bahin sa mga anak niya na sila yung mga balay nga ilang balay nakatubang tanan sa dagat nya taas-taas gamay ang balay. Unya na hagdanan nga manaog padulong sa dagat. Pag-abot sa dagat dito na yung mga jet ski nila. Grabe ka mga dato, ginintawahanan eh. Usay mo, piyong ka ba? Kaya makana ka nga, di ka mo piyong, murag makahuna-una kang kalibutan ba? Pero yung mga tao ngayon, nanay ka mga dato, kayo. Grabe ang balay, grabe kayo ang, kung yung tanawin ba, kung kalibutan lang isutan, lamang naging kayo sila ba? Pero ako gitanawin ko, well, sa kalibutan lamang mo. Pero maghiskot sa espirituhan ng butang, I do not know. I just do hope nga inyo pulunta nga naan ko ng espirituhan ng butang. Katong lahat, temporary man lang ito, no? Pilara mo na. Pagka humanin ng kalibutan na, was out man lang tanan. Pero alam ka na to, ng mga magtutuo kang Christ Jesus,
Di kita dapat mag self-pity. Nga bisan magdili ta kabahin silang pamilya, wala man ta ingon ato, dili kita dapat mag self-pity tungod kay mas dato ta diya sa Ginoo. Nahimot ang membro sa Royal Family of God. Ang atong pamilya, pamilya sa hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. O anang kinabuhi, no? Sige, Pastor Ruel, murag na taas mo doon ako, Pastor Ruel. Okay, napamantay 15 minutes. Napay minutong nabilin. Boto ang Isaiah 41:10, no? Do not fear, for I am with you. Do not anxiously look about you. For I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Pila ka saa diri, Pastor Ruel, sa Isaiah 41:10? Pero daghana. Daghana. Do not fear, for I am with you. Do not anxious look about you. For I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my right hand. Pwede tinigana, no? Grabe yun. Nya, usay, maligas pa ta sa pagkabalaka, no? Nga, kani atong gitun-an karon, mao mo yun ang mga Bible promises sa ato ang Christian way of life, no? Nga, dili ta mo mahadlok, magkabalaka, o sibili siya sa anxious, Kabalaka. anxiety. Kabalaka. No? Fear, worry, anxiety, no? Kabalaka. Kay kani man gud mao ni ang una gud nga dali ra kayo makasala ang believer kay kani sala ra mo gud sa mental sin, no? Ang mental sin gud perti gud ni kayo, no? Sala sa diri gid magsugod tanan ba, no? Diri sa ato ang una-una, no? Ang muligas yan ni gamay sa pagduda sa grasya sa Ginoo. Mao gini magka chain sinning gud ang dangatan ani. Yeah. So, nindot kayo ni mga promesa sa Ginoo. Pag-abot pa gid sa 13, isumpay na to ang Isaiah 41:13, nagaingon na po rin na, for I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, fear not, I will help you. Gunitan pagitan niya, no? Hold your right hand, gunitan na yung tuong kamot. So kung wala kay tuong kamot, ang wala, no? Kini nag-describe yun nga, gunitan kita niya. Yes. Agakon kita niya, alalayan kita niya, ibananta niya. And then sa Jeremiah 17:7-8 na usab, nagaingon din blessed is the man who trusts in the Lord, and whose trust is the Lord. Kini, positive side na ni siya din, no? Wala na itong do not, no? Do not fear, do not be worried, do not anxiety. Yes. So, dili na do not ang gisgutan din, no? Ang gisgutan din, kato na mga tao nga positive, no? Blessed is the man who trusts in the Lord, and whose trust is the Lord. Subulahan ang usa ka tawo nga nagasalig sa Ginoo o nga ang iyang pagsalig mao ang Ginoo. Kaya nga naman, for he will be like a tree planted by the water that extends its roots by a stream and will not fear when the heat comes. Ang usa daw ka tawo nga nagasalig sa Ginoo, no? Bulahan. Yes. Now, nga namang bulahan man daw siya. Kay sama daw siya sa usa ka kahoy nga natanom sa daplin sa suba. O nga bisan man og moabot ang ting-init sa gihapon ng iyang mga gamot, kanunay nga nagasuyop sa mga tubig nga nagaagi sa iyang kiliran. No? So, pagkanindot niya na, no? Bisan man adunay mga pressure sa atong kinabuhi, Pastor Rovel, bisan man ay mga gitawag na to pagsulay sa atong kinabuhi, mga kalisod, na nagaagay ang tubig, Pastor Rovel. Kanunay tang makainom sa tubig, o ang tubig biya, gidescribe yan ni Jesus Christ, no? Na katong mga giuhaw, inom ka mo sa tubig, nga akong gihatag na kaninyo.
Kanang tubiga dili na gyud kamo pag-awhawon. Kung naghisgot ka na siya mitong sa spiritual life, nga sa deng mituo ikaw kang Kristo Jesus, naka inom ikaw sa tubig nga naghatag kanimo kinabuhing dayon. So sama sab nini ang usa ka tawo nga di nagasalig sa Ginoo, sama siya sa usa ka kahoy nga natanom sa daplin sa suba. Nga bisan maghuwaw o mag-init, walay problema kay ang tubig naara. Sige niya suyop, no? But its leaves will be green, no? So iyang mga dahon magpabilin nga green. And it will not be anxious in a year of drought, nor cease to yield fruit. So di siya magkabalaka. Bisag kung sa may tabo, bisag na drought. So ngano man, tungod kay nara ang tubig. Nara sa gilid sa maong sapa. Nara sa gilid sa mong saba. O ang Diyos, mao ang sapa sa atong kinabuhi. Yes. So si Jesus Christ gidescribe usahay river sa atong kinabuhi. Tubig sa atong kinabuhi. Hinawi pud na Pastor Ted sa ato pud nga Christian life, once nga ato ang pagsalig na deeply rooted diha sa Ginoo, di pud ta maapektuhan sa mga adversities na to. Dili gyud. Kay naman tay word of God nga atong gituhuan nga kaya ra kay ning tanan sa grasya sa Ginoo. Tinuod na, no? O na nga doon na kay relaxed mental attitude bisag unsay gidangatan sa imong kinabuhi, no? Tinuod ka na. Plus the power of the Holy Spirit. Kay ang word of God manggod dinha man sakyan sa Holy Spirit ang pulong sa Dios nga nasa atong kalag. Busa magkinabuhi kayod nga overflowing ang water. Magtrabaho ang balaang espiritu sa imong kinabuhi. Nga diin dili ka na gyud uhawon pa. Kay ang imong pangandoy espirituhanon man. Kung ang imong pangandoy mga espirituhanong butang, wala na gyud uhaw di Pastor Rowel. Kay tagbuon man gyud sa balaang espiritu ang tanan nimong mga kuan, kauhaw. Tagbuon gyud sa balaang espiritu ang tanan nimong gikinahanglan. Ug mao usab kining gisgutan diri sa John 14:26 to 27 nga nagaingon, the mentor, the Holy Spirit will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. Peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, nor let it be fearful. Okay, 4 minutos, Pastor Well. Basig na pa kay kasulti, and then pagkahuman niya napasiguro kay pagabasahon, no? Sige, padayon, Pastor Well. So kini usan ni kapasalig yun, no? Sa John 14:26-27, no? Na nagpaklaro gyud nga the mentor mao ang balang Espiritu Santo, no? So dili gyud ta magkabalaka, di kita maunsa sa atong Christian way of life pag naata na nag-feel ta sa balang Espiritu Santo. Kay once nga feel ta, He is our guide and mentor. Na siya. Napabatay sipyat ana, wala gyud, no? Once nga naa ka sa iya, nagpailalom ka, no? Sa iyang spear. Oh, nagpailalom ka, mura lang ka nag-joyride sa grasya o panalangin sa Dios ba nga wagi ka ba kay nga naman walay nakasandi ka sa pader ba sa grasya sa Dios, no? Pag mabot maning mga pagsulay sa kinabuhi, okay, ato itunan karon, no fear, no worry, no anxiety, wala jud ka niining tulo, no? Kay nga naman walay sipyat ka diri kay ano, He is our guide and mentor, no? Klaro kayo na yung giingon diri, no? Nga the mentor, the Holy Spirit will teach you, no? All the things. Yeah. So dili ikaw nagunahuna ani, no? Kay kung kita magunahuna ani kinabuhi ani, dead end. wala na ta ba? Pero once nga ang Ginoo ay mo direktanan sa atong kinabuhi, way palpak, no? So klaro kayo yun, no, nga the mentor, the Holy Spirit will teach you all things.
and bring to your remembrance all that I said to you. Peace I live with you. Mo na nagyo kay kapahulayan, no? Unang faith rest drill, no? Tinod mo kay Pastor Robel kay kung kita ang mugiya sa atong kaugalingon, limitado lang biya ta. Palpag gid na. Bisag kung saan na to tuon kay gusto na to makabaluta kung saan pag kinabuhi diri sa kalibutan nga makadiskarte ta, mo dato ta, mo unsa ba ta, magiging successful ta. Moabot rin gyapon sa tumoy niya na Pastor Robel nga kapuyan ta. Basta atong kaugalingon bitaw. Pero kung ang guide na to, ang teacher na to, ang Holy Spirit, wala jud kapoy diha kay igor man ka nagsunod, Yes. wa man ka nag-exert og effort nga naningkamot ka pag maayo para maunsa ka kun dili gigiyahan ka sa bilang espiritu sa mga butang nga imuhang pagabuhaton matag karon og unya. Perting gaana sa imong hunahuna. Perting luaga sa imong pangisip, Pastor Rowell. Di gyud tong naaburido na imong isip kay napuno na og mga unsay solusyon nini, unsay dapat buhaton nini, asa ko moadto, unsa may mga butang nga akong buhaton. So, wala. Naguna na siya sa iyang sulbaran sa iyang sitwasyon, no? Ikaw gani ang musulbad sa imong problema, perti yung kapuya diha. Mo nagingon kung ikaw gani mo dala sa imong kinabuhi, mo nagingon nga gubot pas lukot din na. So mo nang ang pulong sa Dios, wa pa man ta nakabot sa Proverbs, mao nang gingon nila, trust in the Lord with all your heart. And lean not unto thine own understanding. Pagkanindot na nga bersikulo. Nagtudlo yun na nga di ta magsalig sa atong kaugalingon tigkapuyan ning ang atong abilidad, atong saligan, ang atong kaalam, atong saligan, ang atong paningkamot, atong saligan. Pero tigkapuyan niya na mga kaisunan. Naihayahay nga kinabuhi. Najud. Ang hayahay nga kinabuhi mao kanang pagsalig sa atong buhi nga Dios. Pero Pastor Ruel, ang atong oras murag insakto naman. Naabot So, naman mao na nga salamat jud kayo Pastor Fed. Og mga igsoon, ako nagapanghinaot nga katong mga bersikulo nga atong gihisgutan karon nga kahaponon na inyo katong natiman-an no, nalista, possible no, nalista. Kay kadtong mga bersikuloha mao kato ang fit nga bersikulo sa mga nagkabalaka karon, no? Kay ang grabe gid kayong sitwasyon sa kinabuhi karon, no? So katong mga adunay nagahadlok, naga-worry, anxiety, no, mao katong mga bersikulo, no. So imani nga ang ang programa ni Pastor Fred, ang kahibulungan nga plano sa Dios, ang pagtuon nato karon, nagitun-an nato ang Bible promises and principles, no? Bible promises and principles, no? So kato ganina nibal-an nato nga sandig ra gyud sa Dios tanan, no? Og matod pa gani sa 1 Corinthians 2:5 nga put your faith in the power of God and not in the wisdom of men. Ama gina. No? Kay mosalig ka sa atong kaugalingon, Wala. palpakid ka. X. Palpakid, no? Dako kayong X, no? Pero atong isalig sa Dios, nag-joyride lang ta sa iyang grasya, no? Yeah. Moabot ta sa unahan nga walay ka effort. Nga gaan kayo itong kinabuhi, no? Kay siya may nag-effort, no? So kita mo effort, daghan kayo mga speed bumps, no? Nga mga babag, no? Okay. So, bueno, mga kaigsunan, mga kaigalaan, wala na magyud tay panahon. Kusa man namilit na mi kaninyo hangtod sa sunod Sabado sa samang oras alas 12:30 hangtod sa alas 4 sa hapon adlong Sabado og sa sama gyapon nga adlaw, no, Sabado. Manamilit na kami kaninyo, kininyong alagad sa kahanginan, si Pastor Roel Gallo. Pastor Federico Andoy. Magaingon, ang Diyos magauban ka natong tanan. Mayong hapon, bye-bye. Bye-bye.